Hi angels and free spirit, welcome to Lord Charms Tarot. And today's reading is another collective energy. Ayan, so yung title po natin ngayon is ano ba yung mga nangyayari sa mga person ninyo? Ayan, babae man o lalaki, any gender. Ayan po, wala po tayong specific na gender kasi general reading po to. At ano ba yung reason na nangyayari sa kanila, sa mga person ninyo, sa'yo, sa person mo, at bakit no contact, at bakit walang paramdam, bakit nag-ghosting. Ayan, so yun po yung most requested na title sa akin ngayon. So sana po magustuhan nyo, okay? So, magustuhan nyo yung reading at magustuhan nyo yung outcome ng reading natin. Maraming salamat po dun sa mga nagpapaora, nagpaparitual, nagpapagawa ng ritual. Maraming salamat po dun sa tiwala na binibigay nyo sa akin. Dahil po dun sa tiwala na yun, kaya nagiging successful po yung mga ginagawa nating ritual. Ayan. Doon po sa mga nagpapa-reading naman po, doon sa mga gusto magpa-personal reading, magpa-private reading, nasa description link. Yung link po nasa description box. Ayan, na paki-check na lang po doon. Nandito po yung link kung saan nyo po ako pwedeng kontakin. Pwede nyo rin naman po akong tawagan kung meron po kayong gustong itanong, yung hindi nyo maintindihan. Ayan, kung meron po kayong mga details na hindi naiintindihan sa mga services po natin. Ayan, so nandoon po yung contact ko, nandoon po yung link kung saan nyo po ako pwedeng i-message para doon po tayo mag-usap. Ayan, so start na po tayo. Ito pong reading na to, kahit past or recently lang, ayan, kahit matagal na, meron pa rin siyang outcome na pwedeng magiging future ninyo. Ayan, so keep in mind na lang po. Ayan, kasi kung etong reading natin, hindi naman ngayon mo ni-reading, tapos bukas makalawa mangyayari, meron din siyang kahit na nangyari ngayon, mangyayari pa sa susunod, mangyayari pa sa susunod na susunod o taon pa. Ayan, so pwede po kayong makaresonate dito kasi timeless po to. Wala siyang specific na time, date or anuman. Wala siyang momentum. Ayan, general reading po siya. Hindi po to momentum, okay? So possibly na pwedeng mangyari anytime, any year, any month. Yan, kaya panoorin nyo po ito, okay? So, ito po yung ating situation, challenge, advice, and outcome. Bakit? Ayan, bakit bakit ano to? Ayan, nablanko tuloy ako. Bakit wala kayong communication? Ginosting kayo? Anong nangyari sa kanila? Ano yung reason? Bakit walang ni ho? Bakit walang explanation? Kumbaga, hindi nag-explain sa inyo yung tao. Bakit siya biglang nawala, naglaho, ganun, etc. Blah, blah. Ayan, so some of you, ayan, malinaw pa sa sikat ng araw, yung nakikita ko dito is because sa LDR. Okay, some of you, LDR yung situation. Dahil may nag-abroad, may naiwan sa ibang bansa, may naiwan sa Pilipinas, may naiwan kung saan kayo nandoon at nag-ibang country, kumbaga naiba yung destination niya compare sa'yo. Ayan, so yun yung unang challenges na pinagdadaanan nila at sa'yo, yung LDR. Ayan. Some of you naman, sa sitwasyon nila is third party. Kung hindi naman kayo pinapansin nitong mga person ninyo dahil yung attention nila is nasa iyo. Pero some of you, meron kasi, yun nababibe ko kasi dito honestly merong third party na hindi gini-give up yung bawat isa. Alam mo yon, yung ibig ko sabihin, hindi mo gini-give up yung parang two-timer na rin, ganun. Kasi nga,
kinakausap niya yung isa, kinakausap niya din yung isa. Parehas kayong, kumbaga parehas kayong mahalaga sa kanya. Pero, hindi ibig sabihin nun is mahal niya yung person na kinakausap niya. Na yung pinagseselosan nyo. Gets mo po ba ibig ko sabihin? Kasi yung nababibe ko dito, meron akong nakikitang parang third party, yung situation nila, 2 babae, 1 lalaki. Some of you, meron namang 2 lalaki, 1 babae. Pero hindi ibig sabihin nun, kasi ito yung madalas ninyong pagtalunan. Ayan. Kumbaga, nagsiselos kayo dun sa isang tao na kinakausap niya, pero hindi ibig sabihin nun kaya niya kinakausap kasi mahal niya. Hindi. Yung nababibe ko dito, cold yung feelings itong person na to sa kanya, dun sa isang kinakausap niya. Pero yun yung pinagseselosan mo. Basta yun yung nababibe ko dito. Ayun. May reason kung bakit niya kinakausap yun. Okay? Kinakausap niya dahil meron silang importanteng pinag-uusapan regarding sa business, regarding sa work, regarding sa pera, regarding sa basta yung material na bagay. Hindi dahil sa meron siyang masamang intensyon. Hindi yun yung nakikita ko dito. Kumbaga, dati na nila yung agreement. Dati pa, bago ka pa pumasok sa buhay niya. Yun yung pinagseselosan mo. Yun yung dahilan kung bakit bigla ka na lang niyang kinat sa buhay niya. Kasi nga, nagsiselos ka. Pinagseselosan mo yung tao na hindi niya pwedeng bitawan pa sa ngayon kasi meron silang importanteng pinag-uusapan at labas yung relasyon nyo doon. Dahil nga sa parang parang ikaw yung mismong nagtutulak sa kanya na layuan ka dahil doon sa kumbaga yung pagiging selfish mo. Kasi gusto mo, ikaw lang, ayaw mo nang may kahati, ganun. Yun yung feeling mo. Pero, behind the scene, hindi yun yung dahilan ng na kumbaga wala naman siyang feelings doon eh. Continuous yung communication nila dahil nga sa gusto lang nilang matapos yung dating agreement nila. Matagal na, wala ka pa sa buhay niya. Yun yung nababibe ko dito. Ngayon, kailangan niya mamili. Kumbaga, namimili siya dun sa point na nahihirapan siyang mamili pero mas pipiliin niya kung ano yung mas mahalaga sa kanya. Mas mahalaga sa kanya yung career niya, yung pera niya, yung matagal niya ng pinapangarap na matupad. Tapos kumbaga ikaw yung magiging hadlang dun sa pangarap niya na yun, kaya ikaw yung kinat niya, kaya siya hindi nagparamdam sa'yo. Ba't kanya ghosting? Bakit hindi kanya kinausap? Wala nang paalam dahil doon. Kumbaga, ikaw yung nagiging hadlang doon sa pangarap niya na hindi mo maintindihan. Kasi hindi niya kahit na-explain niya sa'yo, hindi mo siya magets, hindi mo siya maintindihan. For what? Yung parang lagi kang ganun. Yung lagi mo nakikita yung mali niya, pero hindi mo siya iniintindi. Ganun. Nakikita mo lang yung mali niya, pero hindi mo siya iniintindi doon sa sitwasyon niya. Yan yung nakikita ko dito. Ma-pride tong tao na to. Kumbaga, mas importante sa kanya yung material eh. Mas matimbang sa kanya yun. Kaya mas iisipin niya yung kalagayan niya compare doon sa bagong relasyon na binibuild nyo pa lang. Gets maybe ko sabihin. Kumbaga, nagbibuild pa lang yung relationship ninyo o gumagawa pa lang kayo ng bagong memories sa relationship ninyo. Tapos, nang dahil lang doon sa pagiging selfish mo, doon nasisira yung relasyon ninyong dalawa. Ganon. So, yun yung nakikita ko dito. So, yung magiging kahihinatnan nitong relationship ninyo, ayan, lagi kayo nagtatalo, lagi kayo nag-aaway, walang katapusang away, kasi paikot-ikot lang kayo, paulit-ulit lang yung away ninyo dahil lang doon sa tao na pinagseselosan mo na kung tutuusin, hindi mo naman dapat pagselosan.
Yun. Ito, vice versa to mapalalaki, mapababae, wala siyang specific na gender, kahit sino. Yun. So, yun yung sitwasyon ninyo. Yun yung reason kung bakit bigla kanyang tinalikuran, bakit hindi kanya kinausap, bakit hindi na siya nagparamdam sa'yo. Kasi, mas mahalaga sa kanya yung material na bagay na matagal niya ng pangarap, tapos ikaw yung sumisira. Ganon. So, yun yung nababibe ko dito. Regarding naman dun sa sinasabi kong LDR, huwag kayong mag-alala dahil some of you walang third party. Ang third party sa relationship ninyo is ang issue hindi babae at hindi rin lalaki. Kung hindi yung work, yun yung nagiging third party sa relationship ninyo. Yung work. Okay? Mas pinahalagahan niya yung work niya, pero hindi ibig sabihin nun, binitawan ka niya na. Depende na lang yan sa'yo kung paano mo i-handle yung relationship ninyo. Kasi kung magmamataas ka sa kanya, dahil nga sa iniwanan ka niya, yun yung feeling mo, iniwan ka niya dahil dun sa mas pinili niya yung trabaho niya, para sa future nyo rin naman yung iniisip niya. So, yun yung nakikita ko dito. Kasi, marami siyang pangarap na hindi niya sinasabi sa'yo, nasa isip niya lang, nasa utak niya lang. Gusto niya magkaroon ng sarili niyong bahay. As in, bahay niyong dalawa. Gusto niyang mapakasalan ka. Gusto niyang maikasal kayo. Gusto niya na magsama kayo sa isang bubong. Gusto niya tulungan mo siya, suportahan mo siya doon sa, kumbaga siya yung magpapasok ng pera sa relasyon ninyo, tapos ikaw naman makikipag-cooperate ka sa kanya kung ano yung ipapagawa niya. Ayun. Pero sa tingin ko, doubt ka doon. Kumbaga nagdududa ka, hindi mo alam kung tototohanin niya ba yun o hindi. Ayun. Sa tingin ko naman, is a test, oo, sinusubukan ka niya kung kaya mong gawin yon o i-handle yon kapag pinagawa niya sa'yo na ikaw yung utusan niya gumawa nito, lumakad nito, kasi siya yung nagpo-provide, kumbaga siya yung nagpapasok ng income sa relationship ninyo, ng pera, tinetesting ka rin niya. Nandoon na yung susubukan ka niya. Pero, sa nakikita ko naman, hindi ka naman ganid or sugapa or dyan para sarili ninyong pera niya, hindi. Yun yung nakikita ko sa ngayon dito sa reading na to. Ayan, so yun lang po, maraming salamat, thank you and God bless. See you on next vlog. Thank you, bye-bye.